Yan, muli po nagbabalik ang inyong programa, ang Tinig ng Pag-asa. So kanina po ay tayo po ay nagkaroon ng mga pag-aaral patungkol sa kung paano natin i-handle yung mga tao na kung saan sila ay merong mga iba't ibang mga ugali. At bilang tayo yung mga guro, tayo yung nagpapayo sa kanila, tayo mga leader sa iglesia, mga pastor, tayo yung nangunguna sa kanila. Kinakailangan na tayo ay maging maingat. Sabi sa ating lesson, magkaroon ng mahabang pasensya dahil ang mga tao na ating nakakasalamuha, ang mga students na ating mga tinuturuan ay merong iba't ibang ugali. At isang challenge yun sa atin na tayo maging magtiwala sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon na siya ang humubog sa mga ugali ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Maaari natin silang tulungan, maaari natin silang turuan, pero ang gawain ng pagbabago ng puso ay gawain ng Banal na Espiritu. So ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ginagawa nating pag-aaral. So dito makikita din natin, sabi ni Ellen White, na merong isang payo dito na yung mga guro o yung mga tao na nagbibigay ng advice sa kanilang mga students ay kinakailangan din magpahinga. Bakit kaya kinakailangan din magpahinga? Kasi kung hindi sila magpapahinga, yung kanilang katawan ay mapapagod. At kung once sila ay napagod, ay yung kanilang katawan ay manghihina at hindi nila mabibigyan ng tamang payo or sila ay mismo sa sarili nila ay pagod sila. Kaya nga sabi dito, ay teachers themselves should give proper attention to the loss of health, that they may preserve their own powers in the best possible condition. That's why he should take time to recreation. He should not take upon himself responsibility outside of his school, which will so tax him physically or mentally that his nervous system will unbalance. So ito ay isang payo sa mga guro na kasi merong mga guro na pati sa pagkatapos ng klase, pagkatapos ng buong isang araw, ay yung problema na kanilang naranasan sa loob ng paaralan ay dinadala nila sa labas. So minsan may mga guro na na-stress, hindi nila na-enjoy yung buhay nila, yung emotional na kakayahan nila ay nanghihina, yung mental. So may kita natin dito na sabi sa sulat ni Ellen White, kailangan yung libangin yung inyong sarili sa ibang bagay na makakapagpasaya sa inyo, maaaring makatulong sa inyo para ma-relax yung inyong mga isip. Katulad ng mga bagay na kung saan maaaring sports, music, so pagsamba. So ito yung mga bagay na mga ilang bagay na maaari natin gawin para ma-relax yung ating isip. Dahil napakadelikado na ikaw mismo, ikaw ang guro, ikaw ang nagtuturo sa kanila, ikaw mismo ay nakikitahan nila na hindi ka masaya, na ikaw mismo sa sarili mo ikaw ay pagod. And dahil sabi dito, teachers are not just instructing with words, they influence students by example. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na kinakailangan makita sa iyo bilang ikaw yung teacher na ikaw yung example na kung saan ipapakita sa kanila na ang buhay ay maganda at ang buhay ay dapat in-enjoy. If a teacher neglects health, there is losing credibility and failing to guide effectively. Kaya nga, merong mga teachers na nagkakaroon ng relaxation, pupunta sa mga magandang lugar para ma-relax yung kanilang isip. Para pagbalik nila, sila motivated na magbigay ng advice sa mga students. And sabi din dito, that's why the teacher should plan time for rest, refreshment, and recreation. So, maaaring maglaro kayo ng mga bagay na makapagpalibang sa inyo, yung makakatulong sa inyong mental aspect of life. And sabi din dito, merong dalawang tao na kung saan maaari nating ibigay yung ating pag-advise. So dito merong mga tao that there are many who came to the institute who have their own sinful indulgence brought upon themselves disease of almost every type. So may kita natin dito na merong mga tao na
merong iba't ibang kailangan. Merong mga tao na gumagawa ng isang bagay na masama na kahit alam nilang yung solusyon o yung tamang mga bagay na dapat gawin, hindi nila ito ginagawa. Sinasadya nila ito. And sabi dito, this class do not deserve the sympathy that they frequently require. So, ito yung mga tao na meron na silang pride sa kanilang puso na hindi na nila iiwan yung kanilang mga nakasanayan, yung mga naging bisyo. At napakahirap na isang challenge yun sa mga teacher, sa mga nagtuturo, na kung saan kinakailangan sila ay pagbigyan o bigyan ng mas mahabang oras, mas mahabang pasensya, at sila ay bigyan ng mga gabay sa mga kapapaan nila iwasan yung mga bagay na ito. Iyon. And second, but there is a class who have through ignorance live in violation of nature's law. Ito yung mga taong hindi nila sasadya, at ginagawa nila isang bagay na masama dahil sila ay hindi nila alam o meron silang ignorance pagdating sa bagay na yun. At ito dapat talaga yung dapat natin pagtuunan. Dahil itong mga taong ito ay naghahanap, this classified needs sympathy because they should be treated with the greatest tenderness and care, should be taken to make clear to their understanding the laws of their being, that they may be ceasing to violate them, and by governing themselves, avoid suffering and disease, the penalty of nature's violated law. So ito yung mga tao na kinakailangan mas bigyan natin ng tuon o bigyan natin ng mga bagay na makakatulong sa kanila, malaman nila, seminar ba na kung saan itong mga bagay nito ay makakatulong sa kanila para maiwan yung mga bagay, malaman nila yung mga mali na kanilang ginagawa. And sabi din dito, merong isang payo dito si Ellen White na sa pagbibigay ng payo, hindi porke totoo yung sinasabi natin, isasabihin na natin. Kinakailangan, sabi dito na, the truth even is not be spoken at all times. There is a fit time and opportunity to speak when words will not offend. So, merong mga tao na kinakailangan hanapin natin yung timing. And sabi dito, not everyone is ready for the truth immediately. Even if something is true, if a person is not ready, it can, hurt them unnecessarily. So, maaari may mga tao tayong kinakausap na bagamat tama yung sinasabi natin, is dahil hindi tama yung timing, nasa problema pa sila, nararanasan pa nila itong problemang ito, nasa peak pa sila na kung saan ay magulo pa yung isip nila. So, kinakailangan na hanapin natin yung time. Kung saan sila mas komportable, kung ang isip ba nila ay relax na. Dahil maaari yung ating mga sasabihin ay makasakit lamang sa kanila. Pangalawa, it can cause rejection instead of growth. So, sa halip na matuto, magbago, dahil na sabihan mo ng masama o ng katotohanan na masakit, so sila ay maaaring hindi na nila tanggapin yung sinasabi mo. And third is it can close their heart instead of opening it. So, dahil mali nga yung way na pagsasabi mo, wala sa timing, maaaring hindi ka na niya hinga ng advice o maaaring sarado nila ang puso nila sa iyo. And truth given at the wrong time can do more harm than good. This means that this does not mean that we should lie or hide truth. Hindi ibig sabihin naman na dahil totoo ito, dahil makakasakit ito ng nararamdaman ng kapwa ko, hindi ko na lang sasabihin. Hindi. So, ang ibig lang sabihin dito ay kinakailangan na sabihin mo sa tamang lugar, tamang oras, yung mga katotohanan ito. For example, yung correcting someone in public versus privately. So, meron kang kaibigan na merong ginagawa na hindi maganda, na sa halip na sabihan mo na kayo lang dalawa ang nakakarinig, so sinabihan mo sa harap ng maraming tao. So, isang paalala yun sa atin na maging sensitive tayo sa mga sinasabi natin, higit sa lahat kung sino yung mga nakakaparinig habang sinasabihan mo yung taong yun. And next is speaking when a person is angry versus when they are calm. So, maraming mga tao na once na galit sila, so sa halip na sila ay
maging kalma dahil sa sinasabi mo, ay mas lalo silang magalit. So napaka-importante na yung mga tao ay titingnan natin ano ba yung nararamdaman itong taong ito. Ito bang taong ito ay nasa maayos na sitwasyon, nasa kalmado bang sitwasyon. At kung nasa kalmadong sitwasyon naman sila, that's the time na bigyan natin sila ng advice kung ano yung gagawin nila. And next is, kinakailangan, sabi sa Ecclesiastes 3:7, a time to keep silence and a time to speak. So, dapat merong combination ng tatlo, which is yung truth, love, and timing. Dahil ito yung kinakailangan ng mga tao ngayon. Hindi nila kailangan na itama mo sila. Ang kailangan nila is gawin kung paano yung approach mo na ginagawa mo sa kanila para sila ay itama. Kaya kinakailangan mayroong pagmamahal, mayroong right timing, at dun na mangyayari, once na ginawa natin lahat, dun na mangyayari na sila ay maaring magbago sa kanilang ginagawa. And sabi dito, he who took humanity upon himself knows how to sympathize with the sufferings of humanity. And ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Meron mga sabi dito, his hand is outstretched in pitying tenderness to every suffering child. Those who suffer most have most of this sympathy and pity. So, He desires us to lay our perplexities and troubles at His feet and leave them there. So, merong isang kwento sa Matthew 8:1-3 na sabi dito that a leper came to Jesus. So, makikita natin na si Jesus, hindi niya na-reject o in-isolate yung taong yun. Alam natin ang leper ay, ito yung mga taong iniiwasan before, maluba ang sakit nito, parang wala na ng lunas. Pero, ang Panginoon ay gustong mapagaling itong taong ito. So, the man showed great faith and humility by saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. And ang Panginoon ay binigyan ng sagot yung kanyang gustong mangyari. And dahil doon, sa madaling sabi, itong taong ito ay nakatanggap ng kagalingan sa kanyang nararamdaman. So, may kita natin dito na katulad ng Panginoon, hindi niya iniwasan, nasa tamang timing siya, So, ganoon din tayo. Kinakailangan sa pagbibigay natin ng advice sa mga taong nasa paligid natin, kinakailangan natin ibigay yon sa tamang oras at tamang lugar. Yon. So, next is, when hearts sympathize with hearts, burdened with discouragement and grief, when the hand dispenses to the needy, when the naked are clothed, the stranger made welcome to a seat in your parlor, and a place in your heart, angels are coming very near. So, merong mga bagay na tayong ginagawa na kung saan kapag ginagawa natin ng kabutihan sa ating kapwa, may kita natin na ang Panginoon, ang mga anghel ay nasa paligid natin. So, meron ako isang experience na kung saan meron isang tao sa palengke na nanghihingi ng salapi. At ang ginawa ko ay pagdukot ko sa bulsa ko, hindi ko alam na merong nakaipit na 100 pesos. So nagtaka ko, sabi ko, meron pala akong 100 pesos doon sa wallet ko. At ang ginawa ko ay ito ay sa halip na magdalawang isip ako na ibigay ito doon sa taong yon, ay binigay ko agad ito sa kanya ng buong buo. Kasi ang blessing ng Panginoon ay kinakailangan nating ibahagi sa ating kapwa. And sabi din dito na every act of justice, mercy, and benevolence makes melody in heaven. So, isipin natin na lahat ng ginagawa natin, maliit man o malaki, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. At ang Panginoon ay hindi siya bulag. Nakikita niya lahat ng mabubuting gawa natin, yung mga simpleng mga bagay na ginagawa natin. So, lahat yan ay nakikita ng Panginoon. At ang Panginoon ay handang magbalik ng marami pang blessing once na ginagawa natin yung bagay nito. Sometimes we act because we want to impress others or gain their recognition. Di ba tama naman yun na minsan may mga ginagawa tayo dahil gusto natin ipakita sa kanila mabait tayo, kailangan nating sabihin nila na tayo ay mapagbigay. So sabi dito, hindi dapat natin gawin yon
dahil sa mga rason na yun, kundi ginagawa natin yun dahil sa Panginoon. And sabi dito, people who practice mercy and kindness are considered very precious to God, like jewels in His collection. So, kaya nga sabi sa Matthew 25:40, na at sasabihin ng hari sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa di kakaunti ninyo akong ginawa sa isa, sa pinakamaliit sa aking mga kapatid ay ginawa inyo sa akin. So, ito ay isang sinabi, na kung saan yung mga ginagawa natin doon sa mga maliliit na mga tao, yung mga humihingi ng tulong, kung ano yung ginagawa natin sa kanila ay ginagawa din daw natin sa Panginoon. At napakasarap isipin na itong bagay na ito ay ginagawa mo hindi dahil sa ikaw ay ginagawa mo ito isang bagay ito hindi dahil sa ikaw ay gusto mong mabalik yung blessing na ibigay mo sa Kanya. Napakasarap na isipin na ginawa mo itong isang bagay na ito kasi yun din yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. And true sympathy between man and his fellow man is to be the sign distinguishing those who love and fear God from those who are unmindful of His law. So, merong mga tao na sinasabi nila na sila ay napaka-religyoso, nasa loob, alagi sila ng simbahan, alam nila ang mga doktrina ng iglesia, pero hindi nila pinapakita yung pagtulong sa kapwa. At ito yung makikita lamang natin, hindi sa mga salita, hindi sa kung gaano katalino ng isang tao, makikita natin sa kanilang gawa. Kung paano sila makitungo sa kapwa, kung paano sila mag-alaga sa kanilang kapwa, kung paano sila magpakita ng kabutihan sa kanilang kapwa. Merong isang kwento na sa Biblia na yung mga pariseo, ng mga religyoso na nakakaalam ng kautusan, magaling pagdating sa kautusan, pero sa pag-aalaga o pagbibigay ng compassion doon sa mga tao ay hindi nila ito napakita, nagawa. So, may kita natin na nung sa Panginoon ay gumawa ng mga kabutihan sa kapwa, anong ginawa nila? Sa halip na pasalamatan ng Panginoon, sila ay nagbalak na patayin ang Panginoon. So, they had religion but no love for truth or people. Kaya nga tayo, meron tayo mga kapatid na active sa church, magaling sa Biblia, magaling pagdating sa pagsunod, pero may mga kakulangan pa rin pagdating sa pagpapakita ng pag-aalaga at pag-aaruga doon sa mga taong nasa paligid nila. Kaya mga kapatid, isang paalala sa atin ito na kinakailangan tayo sa araw-araw, ipakita natin sa mga taong nasa paligid natin na meron tayong Panginoon. At itong Panginoon natin ito ay katulad ng mga ginawa niya noon, kinakailangan din makita sa ating buhay. So, sabi din dito, a cultivated intellect is a great treasure, but without the softening influence of sympathy and sanctified love, it is not of the highest value. So ito ay sinasabi sa atin ni Ellen White na tayo ay binigyan ng Panginoon na makakayahang makapag-isip at makapagbigay ng mga payo sa ibang mga tao. At kung hindi natin ito gagamitin ng merong pagmamahal at simpatya, ito ay magiging walang kabuluhan. Kaya nakakalungkot yung mga tao ngayon na napakatalino, taas ng pinag-aralan, pero hindi nila ginagamit yung kanilang nalalaman para magkaroon ng impact sa kanilang sa mga tao na sa paligid nila. So, makikita natin dito na ito ay isang struggles ng bawat mga tao na dapat nating itama. We should have words and deeds of tender consideration for others. So, yung ating kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, kinakailangan na magkaroon tayo ng consideration. Kailangan paglawakan natin yung isip natin, isipin natin kung itong taong ito ay bakit niya ito ginawa. So, sa atin, manggagaling mismo yung pagkakaroon ng pag-intindi sa kanila. We can manifest 1,000 little attention in friendly words
and pleasant look, which will be reflected upon us again. So, may kita din natin sa kung paano natin makitungo tayo sa kanila sa pamamagitan ng ating itsura, kung paano natin kukuhain yung kanilang attention sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga tamang mga salita. So, ibig sabihin, kinakailangan makita nila sa atin yung ugali na meron ng Panginoon para sila ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikinig sa atin. Christian manifest by their neglect of others that they are not in the union with Christ. It is impossible to be union with Christ and yet be unkind to others and forgetful of their rights. So napaka-imposible na tayo, mga naniniwala, mga nanampalataya sa Panginoon, na sinasabi natin na tayo naniniwala sa Panginoon, pinaniwala natin ang kanyang salita. Ngunit hindi yung ating pag-ugali ay sa ibang tao ay hindi mabuti. So kinakailangan makita sa ating mga buhay na ang Panginoon ay nasa ating buhay, mahal natin ang Panginoon, at the same time, mahal natin yung ating kapwa. Many long, intensely, for friendly sympathy. So ang mga tao ngayon, napakaraming mga tao ngayon na nangangailangan ng ating tulong. Napakaraming tao ngayon na kinakailangan na makita yung Panginoon sa kanilang buhay. At yun ay makikita din sa pamamagitan ng ating mga sarili. Sa simpleng pagtulong, pagbibigay ng kanilang mga pangailangan, materially, spiritually, So may express natin ang Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng ganitong bagay. Katulad na lang sa isang experience sa buhay ko na ang isang tao sa buhay ko ay merong ginawa na isang bagay na hindi ko makakalimutan, kundi yung bagamat walang-wala na siya na pera, bagamat siya ay kapos pagdating sa lapi, ay ginagawa niya pa rin akong pautangin dahil during that time ay wala akong pera. At nung ako ay nanghiram sa kanya, ay hindi siya nagdalawang isip na pahiramin ako nung kanyang konting pera. At ganun din yung sinasabi dito sa Luke 10:25-37, which is, alam naman natin lahat na ito yung story ng Good Samaritan. So sa kwentong ito, makikita natin na mayroong isang tao na humihingi ng tulong. Nagkaroon siya ng problema habang siya ay nasa daan. At makikita natin dito yung tatlong tao na dumaan doon sa kanyang pinalalagyan. Una ay yung priest. Na itong priest na ito yung pinapag-aralan natin na napakagaling pagdating sa salita ng Diyos, napakatalino, mataas ang pinag-aralan, maraming taong mahanga. Pero noong siya ay merong nakitang isang taong nangangailangan doon sa tabi ng daan, ay hindi niya ito pinansin at hindi niya provide yung tulong na kinakailangan ng taong iyon. At ito ay sumisimbolo doon sa mga tao ngayon na magaling pagdating sa Biblia, magaling pagdating sa pangangaral, magaling pagdating sa papaano magbigay ng advice, pero hindi nila nagagawa yung kanilang mga sinasabi. So ito yung isang paalala sa atin na kung tayo man ay matalino, kung mataas man natin pinag-aralan, ngunit kung hindi natin ito ina-apply o hindi natin ginagamit para matulungan ang iba, so ito ay delikado din. Next is yung Levite. So may kita natin na itong mga Levite, sila yung mga nasa loob ng sanctuary, na kung saan ito yung mga tao na kung saan ibinigyan ng Panginoon ng karapatan na maglingkod doon sa sanctuary. Pero may kita natin na sila din ay influential during that time. Pero noong nakakita din sila ng isang tao na kailangan ng tulong, hindi nila ito binigyan ng tulong. Hindi nila ito binigyan ng pansin. At noong dumaan na yung Samaritan woman, dito na natin makikita yung isang ugali na meron dapat ang isang Kristiyano. Sapagkat during that time, yung Samaritano
at mga Hudyo, hindi sila pwede na basta makipaghalubilo sa isa't isa sapagkat magkaiba silang lahi at ang tingin nila sa mga Samaritano, sila ay mga marurumi, and may kita natin dito na bagamat yung Samaritano at mga Hudyo ay nandun sa time na merong hindi pagkakaunawaan, pero may kita natin dito na sila ay nagtulungan, tinulungan ng Good Samaritan na ito yung tao na nangangailangan ng tulong. So ano may makuha nating lesson dito? Ang makuha lesson natin dito is, sabi dito, don't just aim to be smart, aim to be kind in school or church. So may kita natin dito na merong mga tao na gusto makakuha ng mataas na degree. Oo, hindi masarap na makakuha ng mataas na degree. Ngunit kung itong mataas na degree na ito ay dito na tayo nakafocus at dito na tayo nakatuon yung ating isip at hindi natin nabibigyan ng importansya yung karakter na meron tayo, so magiging walang silbi ito. Don't use knowledge to impress, use it to help and uplift others. So, yung knowledge na binigay sa atin po, ibinigay niya ito sa atin para magamit, para makatulong sa ibang tao. So, God has given each of us an identity of our own, which cannot be merged in that of another, but our individual characteristic will be much less prominent if we are indeed Christ and His will is ours. Our life should be consecrated to the good of happiness of others as was our Savior's. So, may kita natin dito, to summarize our lesson for this afternoon, ang Panginoon ay binigyan tayo ng mga ng katalinuhan at pag-iisip. At kinakailangan gamitin natin ito ng wasto. Gamitin natin ito para matulungan ang ating kapwa, ma-share sa kanila yung karakter na meron ang Panginoon at may bahagi sa kanila na ang Panginoon ay buhay at nariyan para tayo ay tulungan. So, may isang challenge sa atin ng mga nilikha niya na ito ay may sa buhay natin na araw-araw. Kaya nga kinakailangan natin na tayo manalangin, hingin natin ang banal at ang banal na espiritu na tulungan tayo sa mga bagay nito. So yun lang yung ating lesson sa hapong ito. Naway pagpalain tayo ng Panginoon at maraming salamat sa inyong pakinig. So bago yan tayo muna ay manalangin sa ating pagtapos. Let's pray. Dakilang Panginoon na sa mga langit, sa oras po nito, maraming salamat sa nagawa namin pag-aaral. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na may sa buhay ang mga bagay na ito. At sana po ay inyo po kaming patuloy na gabayan sa pamumuhay ng bilang mga Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat po ulit sa inyo. Muli po ay ako po ang inyong lingkod. Ako po si John Marloel Fitisana Emilia. At ako po ay merong paalala sa ating lahat na kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay, hanapin ng Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay at lakas sa atin araw-araw.